Real faith, real world. So, real talk po tayo ngayon, mga kapatid. Alam po ninyo, mga kapatid, aaminin ko po sa inyo, noon pong ginagawa ko itong ating leksyon na pag-aaralan, sinabi ko sa Panginoon, Lord, paki-edit naman. Ha? Sabi ko, Panginoon, salain mong mabuti ito. Kasi ayokong magbigay ng ilang pananalita na hindi lang gagaling sa iyo. Although ako lang ang sumulat, pero alam ko ginamit lang ng Panginoon yung mga kamay ko para ilagay sa computer na ito ang aking ibig sasabihin sa inyo. At sana po mga kapatid, pagkatapos po ng ating mahabang pag-aaral, mahaba sapagkat ininghi ko na po ng permiso kay Pastor, pagkatapos po ng ating mahabang pag-aaral, ay sana mahal nyo pa rin ako. Sana mahal nyo pa rin ako. Kasi mahal ko kayo mga kapatid. Ano po? At kung hindi naman, kung hindi nyo na ako mahal, mahalin ninyo ang church. Mahalin ninyo ang church. Real faith, God's power. Title nga po. Ate, okay. Kung pakikinggan po nating mabuti itong nagsasalitang title o pamagat ng ating gagawin pag-aaral, ang kasing kahulugan po nito ay kung meron kang real faith, ang Diyos naman ay may kapangyarihan. Yun daw pong salitang faith o word of faith, ito ay isang non-negotiable. Non-negotiable saan? Non-negotiable as Christian constituent. Hindi mo siya mapaghihiwalay. Kasama, kumbaga, nung salitang Kristiyano, yung salitang faith. Non-negotiable ingredients. Kumbaga ay sangkap daw po ito ng ating buhay Kristiyano. Karakter ng isang buhay Kristiyano. Ang faith daw mga kapatid, ang nagde-determine, ibig kong marinig ninyo lahat, ang faith daw ho ang nagde-determine kung gaano kalusog ang ating pagiging Kristiyano. Gaano po kayo kalusog bilang isang Kristiyano, mga kapatid? Hindi daw pwedeng pag-usapan at salitang Kristiyano na hindi ma-involve o masasangkot yung salitang faith. So, hindi ho pwedeng paghiwalayin yan. Pag pinag-usapan natin ng salitang Kristiyano, tiyak-tiyak masasangkot ang salitang pananampalataya. Clear po mga kapatid ang sinasabi ng Biblia tungkol sa salitang faith. Slide please. Ang sabi po ng Biblia, slide please. The just shall live by faith. Sino ho ba yung tinutukoy na just? Sabi nga, ang mga matuwid ay kinakailangan mabuhay sa pananampalataya. Sino ho ba yung tinutukoy na righteous? Sino ho ba yung tinutukoy na matuwid dito nung pagkakasabi ng talata? Maganda po yung pagkakasabi ni Paul sa Romans 1:16. Ang sabi po ni Pablo, I am not ashamed. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang aklat na ito. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat magsisisampalataya. Hindi ko ikinahihiya. So kung naniniwala tayo mga kapatid, na ang daladalang balita ng aklat na ito ay kaligtasan, mahihiya ba tayong kausapin ang mga best friend natin? Mahihiya ba tayong kausapin ang mga schoolmate natin, ang mga ka-eskwela natin? Para maakay sila sa faith na katulad noong mayroon ka. Ang sabi po ni Jesus, ibig kong ipalala sa bawat isa, pagkakaikinahiya nyo ako sa harap ng mga tao, listen, pagkakaikinahiya nyo ako sa harap ng mga tao, ikahihiya ko rin kayo sa harap ng aking Ama. Gusto ba nating mangyari yun, mga kapatid?
Kausapin mo yung classmate mo. Nahihiya ako eh. Bakit? Eh si Jesus lang naman ang sasabihin ko dyan. Hindi naman ako No. Sasabihin ng iba, paanong the just shall live by faith? Pakinggan niyo. Sasabihin ng iba, paanong ang matuwid ay kinakailangang mabuhay sa pananampalataya? Eh si Pablo rin ang nagsabing walang righteous. Si Pablo rin ang nagsabi na walang matuwid kahit isa. Sabi ni Paul, walang matuwid. Walang mabuti kahit isa. Wala. Yes, tama. Excuse me. Tama. Totoo na walang matuwid kahit isa sa atin. Kayo, ako, hindi naman tayo matuwid, kaya wala tayong dapat ipagyabang, mga kapatid. Pero dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus, saan daw? Sa krus, mga kapatid. Sa krus, mga kapatid. Pinapaging dapat tayo. Itinuring tayong walang sala. Justified, declared clean and innocent. Kaya positionally, sa harap ng Diyos, mga kapatid, righteous tayo. Sa harap ng Diyos, matuwid tayo. Kaya anytime na humarap tayo sa Diyos, ang makikita ng Diyos ay yung righteousness ni Jesus. Ang makikita ng Diyos ay hindi yung ating kasalanan, kundi yung banal na dugo ng Panginoon na luminis sa akin, luminis sa ating lahat, luminis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, sa pamamagitan ng ating faith. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Isang palakpak naman dyan para kay Jesus. Kaya pumabuhay tayo sa kabanalan at pananampalataya. The just shall live by faith. Clear din ang sabi ng Bible about faith. Through faith we have been saved. Sa pamamagitan itong ating pananampalatayang ito ay nangaligtas tayo. Wala na hong dahilan ng pagkaligtas na. Una sa biyaya, at yung biyaya ng Panginoong ngayon ay pinampalataya na dumating sa atin ang kaligtasan. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala daw po tayong pananampalataya, mga kapatid, imposibleng mapaligaya natin ang puso ng Diyos. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos pagkatapos nag-aalinlangan tayo. Ang sabi po ng isang old favorite song, walk with faith in your heart. Dugtungan nyo nga. Walk with faith in your heart. Ano pa? And you'll never walk alone. Sabi, pag lumakad ka raw na mayroong... Pinatawanan niyo boses ko, ha? Sandali lang po, para gumanda. Sandali lang po ito, mga kapatid. Walk with faith in your heart and you will never walk alone. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag lumakad daw tayo na mayroon tayong faith sa ating puso, hindi ka maglalakad na mag-isa. Meron kang kapartner. Meron kang ka-holding hands. So, sa bawat legit na pananampalataya na ipinahayag ng buhay natin na ito, mga kapatid, ang makapangyarihang kamay naman ng Diyos ay may gagawing pagkilos. Hindi pwede na hindi natin ito maranasan o maramdaman sa ating mga sarili, mga kapatid. Parang partnership lang, teamwork, kumbaga. You have real faith, God has the power. Meantime, lilinawin ko muna, mga kapatid. Huwag po nating ipagkamali o huwag po nating ma-misinterpreta na nagiging powerful lang ang Diyos pag tayo ay sumasampalataya sa Kanya. No and never. Ang kapangyarihan po ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Sumampalataya ka man o hindi. Kahit matigas ang ulo natin, pakinggan niyo mga, kahit matigas ang ulo natin, kahit ayaw natin sumampalataya, makapangyarihan pa rin ang Diyos. Makapangyarihan pa rin ang Diyos. At hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan sa hindi natin pagsampalataya.
God is always the same yesterday, today, and forever. Pero na-activate po ang power ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pagka ini-exercise natin itong ating faith o pananampalataya, na-activate po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po ng Biblia, na kung meron kang faith na kasing liit lang ng butil ng mustasa, listen. Kung meron kang faith na kasing liit lang ng butil ng mustasa, hey, listen mga kapatid, mapapakilos nito, mapapalayo ng iyong faith, genuine faith, real faith, ang iyong gabundok na mga problema. Ang iyong gabundok na mga problema. Isang butil, kasing laki ng butil ng mustasang pananampalataya, mapapakilos nito at mapalalayo ang iyong problemang gabundok na labada. Biro lang po yun. A mustard seed of faith can move your mountain size of problem. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ang buhay po ay nagpapasimula sa pananampalataya at nagtatapos sa pananampalataya from start to end, araw-araw, 24/7. So sa faith o pananampalataya, nag-ooperate po ang buhay nating mga Kristiyano. Diyan lang ho, diyan lang ho nagpapailog ng buhay nating mga Kristiyano. Na sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, ay makikita natin ang mukha ng Diyos. Pagkagising mo pa lang sa umaga, makikita. Pero lang sa asawa mo, ha? Makikita natin ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, walang araw na hindi natin maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kabutihan. Get ninyo? Kaya walang araw na hindi natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pasimula pa lamang ng isang bagong araw. Unang-una natin gagawin na magpapasalamat tayo bago natin dantayan, bago natin yakapin, bago natin kausapin yung ating asawa, ay una natin kausapin ng Diyos. Aminin man natin yun o hindi, yun ang totoo. At ayon sa kapahintulutan ng Diyos, mga kapatid, ayon sa kapahintulutan ng Diyos, dumadating sa atin ang hindi inaasahang mabibigat na problema, yes! Hindi para ipakita sa atin kung gaano tayo kahina, kundi malapa, ay para ipakita at malaman natin kung gaano kalakas ang ating Diyos. Have faith, God has the power. Real faith? Paano mo ba maipapakita na ikaw ay merong real faith? Meron kang real faith o totoo at genuine na pananampalataya. Meron daw pong isang teenager, isang teenager, lalaki. Ang sabi po nung kanyang tatay, anak, itetest ko kung talagang naniniwala ka sa akin, ha? Itetest ko kung marunong kang sumunod sa akin, kung sumasampalataya ka sa mga sasabihin ko sa iyo. Lumang kwento na matagal nyo nang hindi nadidinig, ikukwento ko uli sa inyo. Ang ginawa ng tatay, binblindfold niya yung kanyang anak. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko, ha? Opo, tatay, opo. Kasi may pangako eh. Dadagdagan yung allowance niya pag na-perfect niya. Sige, lakad ka. 3 hakbang. Iikot kita sa buong bahay. Habang naglalakad sila, huminto ka muna. Dahil dyan, nasa salas na tayo eh. Dahil sa salas, mga 3 hakbang pa, nandyan yung ventilador, mababangga mo. Inisip ng bata, meron kang ventilador sa sala. Ito ang sinasabi ng tatay ko. Ganito ang gawin mo, mag-sidestep ka 2. Sidestep. Tapos nakakauli, lumakad ng diretso. Lakad uli ng diretso yung bata. Sabi ng tatay, nasa kusina na tayo, ha? Naghambalang ang silya dyan. Yung mga silya ng kinakainan, ha? Nandyan, ilang hakbang pa, mababangga mo yan. Sidestep ka uli ng 2 pakaliwa. Tapos lakad ka. Lakad. Sidestep, lakad uli. Pagkatapos, sabi ng tatay, huminto ka muna. Lalagyan ko ng kwan. Huminto ka muna pagkat malapit na tayo sa exit. Doon sa exit, meron silya doon, merong upuan, ha? Inisip ng bata, wala naman silya doon, ha? Wala namang upuan doon, ha? Sige, lakad. Sabi ng tatay, huminto ka muna.
ipupwesto ko yung likuran mo sa may upuan. Opo, o yan, nasa likuran mo na yung upuan. Umupo ka. Wala namang upuan dito. Sabi nung umupo ka. Ang ginawa ng bata, para makasigurado, hindi mo na umupo, kinakapa-kapa yung upuan. At pagka kinakapa niya, inilalayo ng tatay. Pagka hindi lang, binabalik. Sabi nung upo ka, may upuan dyan. Kinapa ulit ng tatay, ng bata. Wala namang upuan, bakit? Tapos ng pangatlong sabi ng tatay, umupo ka, may upuan dyan. Hindi lalaktis yung bata. Tinignan, makita mo, umupo na. Ganun ba ang faith, mga kapatid? No? Ganun ba ang faith? Ganun ba tayo? Pag sinabi ng Diyos na lumakad ka, naku, delikado doon ng Panginoon. Sumama ka kay pastor. Ayoko nga. Yun ba ang totoong faith? Parang isang trivia, Parang isang trivia. Meron pong isang maliit na verse sa Bible. Isang maliit na pangungusap sa Biblia. Tiis-tiis kaunti, ho? Tiis-tiis kaunti. Meron isang maliit na talata sa Biblia na sabi ganito. Slide, please. Stop being faithless, but believe. But believe. Now, sino ang nagsabi niyan? Multiple choice. Si John, si Jesus, si Peter, o si Paul? Sino sa apat ang may sabi niyan? Sino maglalakas ng loob? Sino ang magsasabing ang nagsabi niya si John? Pakitaas ang kamay. Sino ang magsasabing ang nagsabi niyan ay si Jesus? Taas ang kamay. Sino ang magsasabing, ewan ko, hindi ko alam, taas ang kamay. Ayun, may umamin. Merong isang matapat na umamin, si Kuya Marlon. Hindi ko alam. Sino nagsabi niyan? Si Jesus? Kanino sinabi yan? Ha? Mga nag-aaral ng klase ng... Sino nagsabi? O kanino sinabi ni Jesus? Stop being faithless, but believe. Huwag kang hindi mapanampalatayin, kundi maging mapanampalatayin ka. Kanino sinabi ng Panginoon yan? Kay Tomas. Kay Tomas, mga kapatid. Track po natin. Pag-usapan po natin ang isang lalaki sa banal na kasulatan na ang pangalan ay Tomas. Track po natin ang course ng story. Buksan natin ang ating daladalang mga banal na kasulatan sa Gospel of John from chapter 20, verses 19 and following. Matindi ho ang stress ko ngayon, mga kapatid. Pag naubos po ito, tapos na tayo. Si Tomas ay isa sa 12 alagad na sumunod kay Jesus. Ang title po ng chapter, The Doubting Thomas, ang mapag-alinlangan ng si Tomas. Si Tomas ay isa sa 12 alagad na sumunod kay Jesus. Mahal ni Tomas ang Panginoon, no doubt about it. Pero meron ba siyang faith? Perhaps meron. Ang tanong, anong klaseng faith? Anong klaseng pananampalataya mayroon si Tomas? Okay, thank you. Ako na po ang sasagot kung anong klaseng pananampalataya mayroon si Tomas. Isang pananampalataya na nakapokus lang doon sa mga bagay na nakikita ng kanyang mga mata at nahahawakan ng kanyang mga kamay. Parang yung bata. Di ba? Parang yung bata. Konting background po. Palibhasa nga, isa sa Tomas sa 12, safe to believe na isa rin siya sa nakakita at nakasaksi ng mga maraming miracles na pinerform ng ating Panginoong Jesus. At marahil, doon lamang natuon ng malalim ang kanyang pagkakilala sa Jesus. That Jesus is a great miracle worker. Totoo yun. Sarili ko lang isipan to, mga kapatido.
Marahil isa si Tomas sa mga hindi nakaalam o nakabalita nung sabihin ni Jesus sa mga Hudyo. Sinabi ho minsan kasi ni Jesus sa mga Hudyo, sa templo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, gibain ninyo ang templong ito. Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko muli sa loob ng 3 araw. Nagtaka yung mga Hudyo. Aba, Ginoo, 40 years namin itinayo itong templong ito. Ipagigiwa mo sa amin at pagkatapos at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Takang-taka ang mga Hudyo, 40 years namin itinayo ito sa loob lamang ng 3 araw, maitatayo mo muli. Hindi na pag-unawa ng mga Hudyo na pagpapahayag yon ni Jesus sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. At siguro absent si Tomas o kaya ay hindi siya attentive nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao, referring to himself, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tampalasan para patayin. Subalit sa 3 araw ay mabubuhay siya muli. Nangyari yan? Natupad yan. Naganap yan, totoong-totoo na natupad yan. Ang unang patunay, minsan isang linggo, nakatulad ngayon. Pagkatapos na ang Panginoon ay magbangon sa libingan, sabi ngayon, noong kauna-unahang Easter Sunday o Easter Resurrection, nagfe-fellowship yung mga alagad. Nagtipon-tipon ang mga alagad doon sa silid na kung tawagin ay the upper room. Doon po sa the upper room, mga kapatid, doon po sila nag-celebrate ng Feast of Passover. Doon po ginawa ng Panginoong Jesus yung Last Supper. Kung tawagin natin ay Last Supper o La Ultima Cena. At doon sa gathering ng mga alagad na yon, kulang lang isa. Remember, nagbangon na pumuli ang Panginoong Jesus dito, pero hindi pa siya nakikita ng mga alagad. Doon sa fellowship na yun, doon sa gathering na yun, nung kanyang mga alagad, kulang lang isa. Sino yon? Si Tomas? Wala si Tomas. Absent si Tomas sa fellowship. Walang banggit kung bakit at kung nasaan siya. Baka nayaya ng kaibigan. Kaya wala sa fellowship. May pistahan doon Yan po ang mahirap sa pa-absent, mga kapatid Yan po ang mahirap sa pa-absent. Marami kang mamimiss na blessing. Marami kang mamimiss na blessing. Sabi nga po ng isang Christian writer, slide please, we will miss a great deal of blessings when we choose to separate ourselves from Christian fellowship and try to be somewhere else. Marami ka raw mamimiss na mga blessing pagka ikaw ay absent sa church. Gusto ko pong i-quote uli yung sinabi ni Pastor minsan. Nakaukit po ito sa aking isipan, hindi ko makakalimutan. Nawawala ka sa lugar ng pagpapala pagka lagi kang absent sa pananambahan. Totoong-totoo po yun. Totoo pong nakakahinayang. Bakit nakakahinayang? Sa oras po ng pananambahan, ibig ko marinig na bawat sa oras po ng pananambahan katulad nito, sa oras po ng worship service, sabi nga, again and again, something beautiful, something good is going to happen. Meron at meron. Marami pong magagandang bagay na mararanasan natin sa loob ng church fellowship na hindi natin ito mararanasan kapag tayo ay nasa labas. Sabi ko sa inyo, dapat pagkatapos po ng pag-aaral natin, mahal nyo pa rin ako. Marami pong magagandang bagay na mararanasan natin sa loob ng church fellowship na hindi natin mararanasan pagkakatayo ay nasa labas, pagkakatayo ay absent. Maliban na nga lang kung sa ating pong pagpasok sa church ay hindi po preparado ang ating mga puso. Remind you mga kapatid, sa oras po ng worship, hindi po pakikinggan ng Diyos kung sintunado ang boses mo. Sa panahon ng sama-samang pag-aawitan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano ba kung mas maganda ang boses mo sa akin? Sabihin mo kay Cornelius, ano ba kung mas maganda ang boses mo sa akin?
Hindi naman ikaw ang inaawitan ko, ang Panginoon. Basta aawit ako, basta praise and worship, kapalakpak ako. Hindi naman po papakialaman ng Diyos kung luma o may sutsi ang mga suot nating damit. Hindi kayo pupunta sa church kasi wala kang bago. Naku, mahirap pong katwiran yan, mga kapatid. Hindi naman po ang physical appearance natin ang mag-worship, kundi ang puso natin eh. Ang number one concern ng Diyos, of course, ang nilalaman ng puso natin pagpasok natin sa loob ng church. Sana nasusundan ninyo ako. Ang isa sa matinding dahilan para hindi natin madinig na nagsasalita ang Diyos at hindi natin madama ang pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu, ay yung pagkakaroon natin ng hindi kahandaan ng puso. Unprepared heart. Para maranasan natin ang totoong beauty, ang totoong kagandahan at katamisan ng pananambahan ng worship service. Sabado night pa lang sabihin na natin sa Panginoon, Lord, ihanda mo po ang aking puso para bukas. Ihanda mo po ang aking puso. Kasabay ng paghahanda natin ng ating sapatos, ng ating bestida, ng ating pantalon na isusuot. At ma-focus sa tamang motibo ang aking pag-attend sa worship service. Dapat nakapokus po tayo. Focus kayo dito, mga kapatid. Dahil ang Diyos, Sabado pa lang din, ang Diyos, titiyakin ko po sa inyo, Sabado pa lang din, para sa isang puso na nagdesisyong mananambahan ako bukas, inihahanda na po ng Diyos ang mga blessing na ipatatanggap sa atin sa oras ng pananambahan. Totoo yan. Sabi nga, a church is a place where broken people find rest. A church is a place where broken people find rest. Okay, going back. Sa pagtitipon ng mga alagad, doon sa nakasarado at todo kandadong pinto sa the upper room, dumating sa kanilang kalagitnaan si Jesus. Jesus Himself came and stood in the midst of them. Dumating sa pagtitipon ng sa pag-fellowship ng mga alagad, ang Panginoong Jesus. Ang kanyang unang sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Bakit? Para hindi po sila mapunta sa matinding pagkabigla at pagkatakot. Ipaparaphrase ko na lang, mga kapatid. Kumbaga sinasabi ni Jesus, nung siya'y nasa harapan ng kanyang mga alagad, ako ito, ako ito, ako ito. Tignan ninyo ang butas ng aking mga palad. Tignan ninyo ang malaking sugat na likha ng sibat sa aking tagiliran. Alam niyo mga kapatid, yung malaking sugat daw na nilikha ng sibat sa tagiliran ng ating Panginoong Hesus, sabi po ng nagsisipag-aral, naging kasilaki daw ito ng ating mga kamao. Yung sugat na nilikha ng sibat sa tagiliran ng ating Panginoong Hesus, papunta sa kanyang puso. Kasi laki daw ito, mga kapatid, ng ating kamao. Mga kapatid, subukan po natin idakot ang ating mga kamao na yan. Sige lang. Tignan ninyo, yan. Ang sabi po ng medical science, kung gaano daw po kalaki ang ating mga kamao, ano sinasabi ng science? Ganyan din kalaki ang ating puso. Kuya Brian, ganyan mga ganyan. Makita ko kung gaano kalaki ang puso mo. Kuya Brian, laki niya. Ganyan daw kalaki ang ating kamao. Ganyan, kung gaano daw kalaki ang ating kamao, ay ganon din kalaki ang ating puso. I-search niyo sa Google. Kaya nga, ang ating puso na kasing laki ng ating kamao ay kayang ipaloob, kayang ipasok dun sa sugat sa tagiliran ng Panginoon. Itong puso nating ito, mga kapatid, naganggasuntok ang laki. Itong puso nating ito, naganggasuntok ang laki na inilagay ng Diyos sa loob ng ating mga dibdib. Dito po ni-store, dito na itatago, dito na iimbak ang lahat ng ating kasalanan. Itong pusong ito, naganggasuntok ang laki, kayang pagsidlan ito ng gaano mang karumi at gaano mang karaming kasalanan ng ating buhay.
Dalhin daw natin ang ating pagod na puso doon sa malaking sugat ni Jesus sa kanyang tagiliran. Hanggang doon sa malapit sa kanyang puso. Bakit? Dahil sa puso ni Jesus ay mayroong kapahingahan. Dahil sa puso ni Jesus ay may kapahingahan. Ang sabi po ng choir, there is a place of quiet rest near to the heart of God. A place where we and Savior meet, near to the heart of God. Okay, balikan uli natin si Tomas. Yung mga apostol na dapat sana ay nabigla o natakot, naging joy o malaking katuwaan nang makita nila si Jesus. Ang sabi po sa verse 20, when the disciples saw the Lord, they were filled with great joy. They were filled with great joy. Sabi po sa Psalm 16:11, in your presence there is fullness of joy, and in your right hand a pleasure forevermore. Basta kasama natin si Jesus sa kahit anong sitwasyon, mga kapatid, may kapayapaan at may kagalakan. May kapayapaan at may kagalakan. Kaya nung makita nila si Tomas sa ibang lugar, pagkatapos ng ilang araw, ibinalita kaagad nila kay Tomas. Itong napakahalagang pangyayaring ito, itong napakagandang karanasan ng mga alagad nito, ibinalita kaagad nila kay Tomas. Sabi, Tomas, nakita namin ang Panginoon. Buhay siya. Nabuhay siya muli katulad noong kanyang pangako. Pero para kay Tomas, too good to be true. Too good to be true. Sabi niya, seeing is believing. Hanggat hindi ko nahahawakan ang kanyang mga kamay at naisusot ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga palad at nailagay ang aking kamay sa sugat ng kanyang tagliran, hindi ako maniniwala. I will not believe. Katulad ng sinasabi ng maraming mga tao, to see is to believe. Yan po ay pilosopya ng tao. Maniniwala ako pag nakita ko. Pero sa Diyos, sumampalataya ka muna at makakakita ka. Have faith and God will reveal to you His power. Ang paalala po ni Paul sa mga Corinthian believers, 1 Corinthians 2:5, that your faith must not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Na ang ating mga pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao at sa anumang magagawa ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. If you have genuine faith, God has the power. Naging katanggap-tanggap ba o naging kalugod-lugod ba sa Panginoon ang ganong isipan ni Tomas? Hindi. Ano ba ang sinabi ng Panginoon kay Tomas? Sinansala siya. Itinuwid ng Panginoon yung ganong klaseng isipan ni Tomas. Sabi po ng kanyang mga salita, Revelations 3:19, ang sabi po ng kanyang mga salita, to those whom I love, I rebuke, I discipline. At kasama po sa pagdidisiplina ng pagmamahal ng Diyos na yon, ay yung kanyang pagtutuwid at pagsasansala sa atin. Sabi po sa hardin ng panalangin bawat umaga, dahil kay Jesus, mahal tayo ng Diyos noon, ngayon, at kailanman. At kasama po sa pagmamahal na yun ng Diyos ang kanyang pagdidisiplina at pagtutuwid sa atin. Dahil sa mahal po tayo ng Diyos, ibig kong marinig ng bawat isa, at kung totoong mahal din natin siya, kailanman na hindi hahayaan ng Diyos, hindi magpapabaya ang Diyos in the end na hindi maitama o maikorek ang klase ng ating pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Kanya. Dinidisiplina ka, nakakaramdam mo ng pagdidisiplina ng Diyos. Itinutuwid ng Diyos. May mga bagay na itinutuwid sa atin ng Diyos. Huwag po nating hamakin yon. Nang sumunod na Sunday, for the second time around, nagpe-fellowship muli ang malagad na nakasara at nakakandado ang pinto. That time, noong pangalawang pagkakataon na nagpe-fellowship ang mga alagad, nandun na si Tomas. Hindi na nag-absent si Tomas. Siguro sa loob ni Tomas. Tignan ko nga kung magpapakita pa ang Panginoon.
tingnan ko nga, obserbahan ko nga kung totoo yung sinabi nitong aking mga kasamang ito. At sa kanilang kalagitnaan, dumating si Jesus. Sinabi niyang muli, kapayapaan ang sumainyo. Mind you, mga kapatid, alam po ni Jesus ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Wala pong nalilingid, wala po tayong maililihim sa Kanya. Wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya sa eksenang iyon, sa tagpo ngayon, sa wari ay inulit ni Jesus ang mga sinabi ni Tomas. Para kay Tomas, maliban lang makita ko at mahawakan ang kanyang mga kamay at maisuot ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga palad, I will not believe. Ang sabi po naman ni Jesus, Tomas, here, isuot mo ang iyong mga daliri sa butas ng aking mga palad. Para kay Tomas, maliban lang mailagay ko ang aking mga kamay sa malalim na sugat ng kanyang tagiliran, I will not believe still. Sabi ni Jesus, narito Tomas, ilagay mo ang iyong kamay sa malalim na sugat na likha ng sibat sa aking tagliran. First, physical evidence na nagpalaya kay Tomas sa kanyang pagiging doubtful o pagiging mapag-alinlangan. First, physical evidence. Ang utos sa kanya ni Jesus, stop being faithless. Believe. Tumigil ka sa iyong hindi pananampalataya. Maniwala ka. Maniwala ka. Sumagot si Tomas. Ano ang sagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, my Lord, my God. Kung meron daw po mga tao sa panahon natin ngayon, kung meron daw po mga tao sa panahon natin ngayon, nagugusto na kung maaari ay pigtasin, mawala sa Biblia ang talata na ito, ay yung mga taong nagtuturo, nagpupunilit na pasinungalingan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Itong napakalinaw na deklarasyon na ito ni Tomas, my Lord, my God. Sabi sa kanya ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ito po ang gustong-gusto ko na sinabi ng Panginoong Jesus doon sa eksena na yon. Sabi po ng Panginoong Jesus kay Tomas, sumampalataya ka? Dahil nakita mo ako? Dahil nahawakan mo ako? Sinasabi ko sa iyo, Tomas, sinasabi ko sa iyo, Tomas, makinig ka, Tomas, makinig po tayo, mga kapatid. Mapalad sila na hindi ako nakita, gayon may nagsisampalataya sila. Mapalad sila. Sinong sila? Tayo po. Kasama po kayo doon, mga kapatid. Kasama po tayong lahat doon sa sinabi ng Panginoon. Mapalad sila na nagsisampalataya kahit hindi ako nakita. Ano ba ang ibig ipakahulugan ng Panginoon doon? Kung ako po ang mag-iisip, mga kapatid, sarili kong isipan to, mas mapalad tayo kaysa mga taong may kaisipan katulad ni Tomas. Mas mapalad tayo doon sa mga taong may isipan katulad na Tomas. Maliban lang makita ko, mahawakan ko ang niyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Dahil tayo mga kapatid, tayong lahat mga kapatid, na kahit nga hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makita ng ating pisikal na mata, ang Panginoong Jesus, kahit nga hindi natin nahawakan ang kanyang mga kamay, pero sumampalataya tayo sa mga bagay na nakasulat sa Biblia, sinampalatayanan natin ang bawat salita na sinabi ng Panginoon sa Biblia at sa lahat ng kanyang mga pangako, pwede nating panghawakan matibay ang kanyang mga pangako, mga kapatid. Glory in the highest, I will shout and sing. I will stand in the promises of God. Bakit? Dahil siya na lang ako ay tapat. Dahil siya na lang ako ay tapat. At pwede nating sundin siya sa kanyang paanyaya na lumapit sa kanya, yumakap sa kanya, damahin ang kanyang presensya at ang kanyang power o kapangyarihan sa araw-araw sa pamamagitan ng ating matapat na mga pananampalataya. Mas katanggap-tanggap ang ganung pananampalataya. Mas authentic, ika nga. Yun ang tamang pag-exercise ng ating faith. Ganun ba yun? Tinatanggap niyo ba yun? Is that so, mga kapatid? Si Jesus po, ang Panginoon po ang nagsabi. Hindi po ako na nagsasalita ngayon. Faith. Konti lang, Pastor. No? Mga kapatid, medyo higpitan nyo lang konti. Hiligpitan ko na kanina eh. Faith. Sa sariling wika natin, pananampalataya. Pananampalataya. Ano ba ang ilan sa maliwanag na sinasabi ng Biblia tungkol sa faith o pananampalataya? May dalawang bagay po na gusto kong i-share sa inyo sa Hebrews 11:1. Slide please.
Faith is the assurance of things hoped for. Katiyakan ng mga bagay na hinihintay. Yan ang pananampalataya. Number 2, and evidence of things not seen. Katunayan ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Bigyan po natin ng emphasis o diin yung salitang hinihintay. Sabihin mo nga sa kapatid mo, hintayin mo ako ha? Alas 8 sa Jollibee. Sagutin mo, maghintayan tayo. Minsan ako late, minsan ikaw ang late eh. Halimbawa meron kang ka-dinner date. Halimbawa lang, tignan natin ang kwento. Halimbawa meron kang ka-dinner date sa isang famous steakhouse na nasa Marriott Hotel. Alam niyo yung may masarap na steakhouse doon eh. Pangalan Island Crew. How exciting, di ba mga kapatid? May ka-dinner date ka, candlelight. Parang nakakakilig. Dumating ka sa venue ng 7:30. Ang usapan ninyo, 8 o'clock. Dumating ka sa venue ng 7:30, meaning you are 30 minutes earlier. Bakit mo inagahan? Kasi ayaw mong malit. Kasi importante sa iyo yung kadate mo. Hawak mo na yung steak menu at wine list. 8 o'clock na, wala pa siya. 8:30 na, wala pa rin. Unti-unti, nawawala lang ang pagiging excited mo. Kung ikaw yon, mga kapatid, kung kayo po ang nasa ganung sitwasyon, hanggang kailan ka magbibigay ng oras para maghintay? Hanggang ilang oras ang bibigay mo para hintayin siya, yung kadate mo? Tatanungin ko po kayong lahat. Ano ang mas gugustuhin ninyo? Kayo ang naghihintay? O kayo ang hinihintay? Dan, ano maganda? Ako, mas gusto ko. Ako ang naghihintay. Pero impatient po ako eh. Wala akong tiyaga. O ako ang hintayin. Ayoko namang ako hinihintay, nakakahiya. Gusto ko paglilinaw to. Iba po yung paghihintay na ginagawa natin sa ating mga appointment, sa ating mga ka-dinner date. Iba naman yung paghihintay na ginagawa natin kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga pangako at pagsagot ng Panginoon sa ating mga prayers o mga panalangin. Nailip na ba kayo? Maghintay pa kayo ng konti. Oh. Hintay-hintay lang. Hintay-hintay lang. May mga paghihintay tayo, mga kapatid, na sinasadya ng Diyos para ma-develop o lumakas ang ating mga pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Bakit? Sabi po ng Kanyang mga salita, but if we hope for what we do not see, wala po sa PowerPoint, Romans 8:25, but if we hope for what we do not see, we will wait for it with patience and composure. Kung inaasahan natin, natitiyak natin yung mga bagay kahit na hindi pa natin ito nakikita, maghihintay po tayong mayroong pagtitiis. Maghihintay po tayong mayroong pagtitiis. Ako po naniniwala, mga kapatid, na kapag binasa natin ang Scripture, lalo na sa New Testament, kung mapag-obserba po tayo, particularly sa New Covenant, makikita natin, mga kapatid, na marami sa mga pinerform na miracle ng Panginoon, maging sa kanyang pangangaral, laging tinatrabaho ni Jesus, tinatrabaho ng ating Panginoon, ang pananampalataya o faith ng kanyang mga alagad, papunta sa paglago, papunta sa pagpapatibay ng kanilang mga pananampalataya. Kasama na po noon sila ay magkaroon ng katiyagan o patience sa paghihintay. Minsan ay nangatwiran si Pedro sa Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Pedro, Panginoon, magdamag na po kaming ng isda eh. Magdamag na kaming ng isda. Nagkapagod-pagod na kami, nakahagis ng labat. Wala talaga kaming mahuling isda. Remember, mga kapatid, mga bihasa at professional na fisherman ang marami sa mga alagad. Marami sa kanila mga professional, mga anghalap buhay ay pangisda. Mas mahusay pa ba sa kanila mga isda ang isang karpentero kung iisipin? Hindi. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sinabi ni Jesus na may kapangyarihang mag-utos maging doon sa malalakas na hangin,
maging sa mga isda na nasa ilalim ng dagat. Ang sabi ng Panginoon, sige pa, pumalaot pa kayo at ihagis ninyo ang inyong mga lambat. Sa bandang kanan naman ng bangka, keep on casting the net. Huwag kayong huminto, kumbaga. Ang sagot ni Pedro parang ganito, sinabi mo, boss sige, mangingisda uli kami. What happened next? Halos mapunit ang lambat sa dami ng nahuling isda. Paano kung hindi sila sumunod? Paano kung hindi sila nakapaghintay? Uuwi silang luhaan. Nga, kumbaga. Sa atin naman po ng mga contemporary Christians, mga Kristiyano na nasa makabagong panahon, huwag po nating iisipin na ang mga ginagawa nating paghihintay sa matagal na hindi niya pagsagot ay para tayong binabaliwala ng Diyos. Inaakala natin na ito isang pang-insulto sa ating kaliitan. No and not. Hindi po ganoon ang ating Diyos. Kung tayo po ay pinaghihintay ng Diyos sa kung anuman, yun po ay kasama sa mahalagang proseso na inihahanda ng Diyos para tayo magsilago, para tayo ay mag-grow. Maatay natin yung klase ng pananampalatayang gustong makita ng Panginoon sa atin. Magandang ulitin ito, mga kapatid. Kung tayo man po ay pinaghihintay ng Diyos sa kung ano man yung hinihintay natin, yun po ay kasama sa mahalaga at importanteng proseso na inihahanda ng Diyos para tayo magsilago, para tayo mag-grow, at maatay natin yung klase ng pananampalataya na gustong makita ng Diyos sa atin. Without faith, it is impossible to please God. Maganda at dapat nating malaman, mga kapatid, na kung minsan sinasadya ng Diyos na lagyan ng malawak na gap yung ating pananalangin at yung kanyang pagsagot. Merong gap between our prayer and answered prayer. May gap. Merong gap between our praying and receiving. I'm sure meron. At sa bagitan po ng paghihintay natin na yun, mga kapatid, ay doon tinitest ng Diyos ang ating mga pananampalataya, ang ating mga faith, na tinuturuan niya tayong maghintay at magtiwala sa Kanya. Amen? At ibig ko pong bigyan ng emphasis, mga kapatid, i-assure sa inyo, mga kapatid, na yung ating paghihintay sa inyo, mga kapatid, na yung ating paghihintay sa perfect timing ng Diyos ay hindi po ito wasted time. Wala pong nasasayang na sandali, walang nasasayang na oras ay binibigay natin paghihintay sa Kanyang pagsagot. Konti na lang to, mga kapatid. Dahil sa pagitan po ng ating paghihintay ay mayroong nagaganap na eksena na samantalang tayo ay nasa ating walang saysay na pagkainit, ang Diyos naman sa langit ay maingat na tinitignan mabuti ang right timing at ang perfect timing ng Kanyang gagawing pagsagot sa ating mga panalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, it is safe to believe that we must trust Him no matter what. Na dapat tayong magtiwala sa Kanya anuman ang nangyayari at mangyayari sa ating mga paghihintay. Have faith, believe God has the power. And as we end, mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo yung nabuksan kong page sa isang Facebook. Nangusap po kasi sa akin babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po, ewan ko sa inyo, may nakakilala kay Winatan. Siguro kung mag-anak ni Kuya Nono ito, Winatan. Sabi niya, Lord, bakit parang hindi mo naman ako naririnig? Ang tagal ng sagot mo sa mga panalangin ko. Minsan siguro na itatanong nyo din sa Panginoon yan, Minsan kinu-question natin siya. Pero tayo kaya mga kapatid, pinakikinggan ba natin siya madalas? Sinusunod ba natin ang kalooban niya? O pinaghihintay din natin siya? Sinasabi natin sa ating mga sarili, saka na yan. O kaya, wait lang muna, Lord, wait lang muna. Kasi ang sagot ni Lord, mga kapatid, pwede mamaya, pwede bukas, pwede sa isang linggo, o pwede sa isang taon pa yan. Basta ang mahalaga, mga kapatid, nakikita niya na ready ka na. Mga kapatid, baka mamaya tayo pray ng pray Lord, ano ba? 35 years na ako. Wala lang age ko sa kalendaryo. Ang tagal naman ang sagot mo. Ready ka na ba?
Ready ka na ba talagang maging responsible hubby? Baka mamaya hindi ka ready. Sabi nga ng matatanda ang pag-aasawa ay hindi ka nang isusubo. Iluluwa pag ano? Iluluwa pag walang ulam. Nahirap po yun. Iba kasi ang timing mo Iba rin ang timing ng Diyos. Iba rin ang timing niya. Pag sinabing timing ng Diyos, lagi pong perfect yun. Lagi pong perfect yun. Kaya habang naghihintay ka ng kanyang kasagutan, habang hinihintay po natin ang kanyang kasagutan, busugin mo ang iyong puso ng kanyang mga pangako. Busugin mo ang iyong puso ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga salita. Hindi kanya bibiguin. He will not fail you. Kaibigan, maaaring hindi mo pa nakikita. Nakikita ng iyong mga mata. But it will be fulfilled. Matutupad yun kung naaayon sa kalooban ng Diyos. At hindi ibig sabihin na kapag tahimik ang Diyos, ay absent na siya. Ang Diyos po, mga kapatid, hindi katulad ni Tomas pa-absent. Hindi katulad ng marami sa atin na pa-absent. Saka na ako mag-worship. Kahit kailan hindi na-late ang Diyos. Kasi hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog ang Diyos. God's timing is always perfect. Blessings po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.